Makalipas ang ilang kilos protesta laban sa Public Utility Vehicle Modernization Program, binigyang pahintulot ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang mga unconsolidated jeepney at UB Express na pumasada. Paglilinaw ng LTFRB, sakop lamang nito ang mga ruta na may mababang bilang ng unconsolidated PUV. Alamin ang detalye sa aking report. Pinahintulutan na ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB na pumasada ang mga unconsolidated jeepney at UB Express sa mga ruta na may mababang bilang ng unconsolidated PUV. Base sa inilabas ng LTFRB na Board Resolution No. 53, Series of 2024, hindi na kailangan ng mga unconsolidated na magsumite ng consolidation upang makabiyahe. Ngunit nakalahad dito na kailangan pa rin na maaprubahan ng Local Public Transport Route Plan o ng Route Rationalization Plan ang kanilang pagbiyahe. Gayong binigyan ng otoridad ang mga unconsolidated jeep na mag-operate sa mga rutang mababa ang consolidation rate. Idinagdag nito na dapat kasalukuyang nakarehistro sa LTFRB ang kanilang mga sasakyan. Ilan sa mga lugar na may mababang consolidation ang Central Office, Metro Manila, Cordillera, Ilocos, Cagayan, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga, Northern Mindanao, Davao, Sorsogon at Caraga. Sa isang pahayag, sinabi ng grupong Piston ang naging desisyon ng LTFRB ay bunga ng sama-samang pakikibaka ng grupo ng transportasyon laban sa programa. Sa kabila ng desisyon ng ahensya, pangunahing pa ring panawagan ng grupo na tuluyang ibasura ang programa ng pamahalaan sa pagpapatupad ng modernisasyon sa sektor. Base sa datos ng Department of Transportation, may kabuang 36,217 PUV at 2,445 na ruta ang unconsolidated sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.